Ipinaliwanag ng taga-disenyo ng video game na si Brendan, na ang mga siyentipiko ay naglagay ng mga daga sa loob ng maze upang pag-aralan kung paano ginagamit ng mga organismo ang kanilang memorya upang matuto, umangkop, at umunlad habang gumagawa sila ng panloob na mapa ng kanilang mundo. Palagi niyang binabasa ang mga pag-aaral na ito dahil ginagamit niya ang mga teoryang iyon sa pagdidisenyo ng kanyang mga laro, at ipinapahiwatig niya na kung walang memorya, ang sangkatauhan ay walang mararating. Isang araw, pumunta si Brendan sa dalampasigan kasama ang asawang si Claire at ang kanilang anak na si Sam. Nagkaroon sila ng masayang sandali, at pagkatapos magpahinga, nagpaalam si Sam na maghahanap ng mga kabibe kasama ang laro ang unggoy, at nangakong hindi siya pupunta sa tubig. Gayunpaman, habang si Sam ay abala sa mga kabibe, tinangay ng alon ang unggoy, kaya't lumusong siya sa tubig upang kunin ito. Sa kasamaang palad, ang dagat ay masyadong malakas, at hindi na siya nakabalik. Ang mga kamag-anak ay nagbigay ng suporta sa mga magulang sa pamamagitan ng libing, ngunit sina Brendan at Claire ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nararamdaman pa rin ni Claire na hindi ito totoo, at halos hindi na kumikilos si Brendan, patuloy na umiiyak sa silid ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang buwan, napagpasyahan ni Claire na oras na para lumipat at sinimulang ayusin ang silid ni Sam. Gayunpaman, hindi pa handa si Brendan na tanggapin ang nangyari at nakiusap sa asawa na ibalik ang lahat sa lugar. Nang makuha niya ang paboritong libro ng kanyang anak, napansin niya ang pamagat na Berenstain Bears na may nakasulat na A bagaman naaalala niyang ito ay E. Kinagabihan, hindi makatulog si Brendan at nabigla siya nang makarinig ng ingay. Hawak ang pamalo, pumunta siya sa kusina at handa ng umatake, ngunit ito pala ang bayaw niyang si Matt na kumukuha ng pagkain sa refrigerator. Nagsalo sila sa midnight snack habang nag-uusap, at tinanong ni Brendan si Matt tungkol sa pamagat ng libro. Natutuwang marinig na iniisip din ni Matt na isinulat ito gamit ang E dahil hindi pa rin makatulog si Brendan. Naghanap siya ng paliwanag sa internet at nakita ang libu-libong artikulo tungkol dito. Maraming tao ang may parehong memorya tulad ng sa kanya at iniisip na ito ay conspiracy. Ngunit sa kalaunan, si Brendan ay nakatagpo ng bagay na tinatawag na ang Mandela Effect, isang kababalaghan kung saan ang grupo ng mga tao ay nagbahagi ng mga pekeng alaala. Karaniwang sinisisi nila ito sa mga alternatibong timeline o parallel na universo, at ang pangalan nito ay nagmula sa katotohanang inakala ng maraming tao na namatay si Mandela sa bilangguan. Kinaumagahan, habang naghahanda si Claire para sa wakas ay bumalik sa trabaho, napansin ni Brendan ang larawan ng pamilya na nakadikit sa refrigerator. Makikita sa larawan ang Griffith Observatory at nang magtanong si Brendan, kinumpirma ni Claire na naaalala niyang kinunan ang larawan doon mismo. Gayunpaman, sa halip ay natatandaan ni Brendan na kinuha ang parehong larawan sa Pacific Science Center. Iniisip ni Claire na nalilito lang siya at bumalik sa trabaho. Pagkatapos, ipinakita ni Brendan kay Matt kung ano ang nahanap niya tungkol sa Mandela Effect, kabilang ang buong paliwanag at maraming mga halimbawa, tulad ng pagkamatay mismo ni Mandela, ang quote ni Darth Vader, at ang spelling ng Looney Tunes. Kumbinsido si Brendan na nabubuhay sila sa pagitan ng magkatulad na realidad o bahagi ng isang simulation, ngunit hindi siya sineryoso ni Matt. Sa sumunod na araw, pinag-aralan ng maigi ni Brendan ang phenomenon at nanood ng maraming dokumentaryo tungkol sa paksa tulad ng string theory at maging ang posibilidad ng tunay na matrix. Si Brendan ay nagsulat ng maraming notes at naging obsessed dito, na marahil ay isang paraan upang panatilihing abala ang kanyang isip at makalimutan ang kalungkutan. Isang hapon, bumisita si Brendan sa pari upang itanong kung bakit kinuha ng Diyos ang buhay ng batang tulad ni Sam. Ipinaliwanag ng pari na ang kamatayan ni Sam ay hindi plano o hangarin ng Diyos. Ito ay isang bagay lamang na malayang kalooban, na itinuturing ng marami na pinakadakilang regalo na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Pag-uwi ni Brendan, sinimulan niyang imbestigahan ang malayang kalooban bilang bahagi ng kanyang obsession. Maya-maya, muling nakipagkita si Brendan kay Matt at nakipag-usap tungkol sa mga nalaman niya. Ipinaliwanag ni Matt na nakipag-usap siya sa kaibigan niyang neurologist, at ipinaliwanag niya na ang ating utak ay hindi perpekto. Ang mga alaala ay naghahalo at maraming mga puwang ang napupuno ng panlabas na impormasyon. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Brendan at tumangging tanggapin na maaaring nagkataon lang ito. Nang maglaon sa hapunan, ipinagtapat ni Claire na nag-aalala siya kay Brendan dahil napakalayo ng isip niya nitong mga nakaraan at iginiit na dapat nilang pag-usapan ang kanyang mga problema.
Hiniling sa kanya ni Brendan na ilarawan ang mukha ng Monopoly Man at binanggit ni Claire na mayroon itong isang salamin sa mata, ngunit nang suriin niya ang kahon ng laro, nakita niya ang maliit na lalaki na walang anumang bagay sa kanyang mukha. Pagkatapos ay inilabas ni Brendan ang aklat ni Sam na Curious George, at sinabing ang unggoy ay may buntot noon sa mga larawan at nanumpang ang laruan ni Sam ay mayroon din. Hindi gusto ni Claire ang pagkamatay ng kanilang anak ay ginagamit niya ng ganoon, ngunit patuloy pa rin si Brendan, at iginiit na pagkatapos ng libing ay sinabi pa mismo ni Claire na parang hindi ito totoo. Nang magsimula siyang magsalita tungkol sa pagbabago ng realidad, sumagot si Claire at pinagalitan si Brendan dahil sa pagtanggi niyang makalimot at sa halip ay ibinuhos ang kalungkutan niya sa kalokohan na obsession na ito. Makalipas ang ilang sandali, sina Brendan at Claire ay lumabas kasama si Matt at ang bagong kasintahan nito. Si Brendan ay malalim ang iniisip at halos hindi binibigyang pansin ang pinag-uusapan, kaya sinubukan niyang umalis sa bar, ngunit ipinaalala sa kanya ni Matt na kailangan nila ni Claire na suportahan ang isa't isa. Aminado si Brendan na totoo iyon at bumalik sa mesa. Gayunpaman, sa sandaling nakauwi na siya, bumalik muli si Brendan sa computer upang magsaliksik sa teorya ng simulation, na nagsasabing nakatira tayo sa realidad na nakaprogram sa computer. Dumami ang mga notes ni Brendan at sinimulan niyang magsulat sa board, desperado na makahanap ng pruweba ng parallel na universo kung saan buhay pa si Sam. Nanood siya ng mga video ng mga sikat na tao na nag-uusap tungkol sa paksa tulad nina Elon Musk at Neil deGrasse Tyson, at kalaunan, nakita niya ang pangalang Roland Fuchs na gumagawa ng paraan upang patunayan ang simulation. Gayunpaman, ang video na nahanap niya sa website ay hindi na gumagana, kaya kinailangan niyang lumipat sa piracy site na nagpapanatili ng backup nito. Ang file na dinownload niya ay sira, ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na software, naayos niya ito. Sa video, makikita si Dr. Fuchs na nagbibigay ng lecture tungkol sa simulation theory, ngunit sa kasamaang palad, ito ay nasira muli at si Brendan ay naiwan sa wala. Tumangging sumuko, hinanap ni Brendan kung saan nagtatrabaho si Fuchs at nag-record ng video message para sa kanya. Lumipas ang mga araw at wala pa rin naririnig si Brendan mula kay Fuchs, kaya naglakbay siya patungo sa universidad upang personal na makipag-ugnayan sa doktor. Gayunpaman, masyadong abala si Fuchs at wala siyang oras para marinig ang sasabihin ng isang random na fan. Nang maglaon ng gabing iyon, sinubukan ni Brendan na maging mas mabuting asawa at nagsimulang maging intimate kay Claire, ngunit huminto siya sa gitna nito dahil sa tingin niya ay narinig niyang tinawag siya ni Sam. Frustrated, sinabi ni Claire sa kanya na dapat siyang magpatingin sa grief counselor. Kinabukasan, sa halip na makipagkita sa counselor gaya ng ipinangako, si Brendan ay pumunta sa bahay ni Fuchs at kinumbinsi siyang bigyan siya ng ilang minuto ng kanyang oras. Ipinaliwanag ni Fuchs na ang Mandela Effect ay isang kaso lamang ng mga pekeng alaala, gayunpaman, iniisip din niya na ang mga ito ay parang breadcrumb na iniwan ng simulation at nabubuhay tayo sa glitching pagkatapos ng pag-update ng system. Sinabi ni Brendan na kung ang realidad ay computer code lamang, kung gayon ay maaari niyang i-hack ito, ngunit iniisip ni Fuchs na imposible iyon at dinala siya sa universidad. Sa kanilang pagpunta roon, tinalakay nila ang posibilidad na ang mundo ay umiiral lamang dahil ang isang may malay na nilalang ay nagmamasid dito. Inihambing ito ni Brendan sa video game at kung paano nito niloload ang lugar kapag pumasok ang isang manlalaro, at sa natitirang oras ay wala ang lugar na iyon. Kaya imbes na i-hack ang simulation, ang kailangan niyang gawin ay i-overload ito para ma-overwhelm ang processor. Isang napakalakas na makina lamang ang makakagawa ng ganoong bagay, at inihayag ni Fuchs na ang universidad na ito ay may quantum computer. Sabay silang pumasok sa lab ngunit habang ipinapaliwanag ni Fuchs kung paano magpasok ng code, pinigilan sila ni Dr. Manning, na hindi natutuwa sa presensya ni Brendan. Ang dalawa ay agad na bumalik sa bahay ng doktor, kung saan ipinaliwanag ni Fuchs na sa palagay niya ay sinubukan siyang pigilan ng simulation dahil siya ay bug sa system, at ipinaalala kay Brendan na ang mga ideya ay mapanganib na bagay. Iniisip ni Brendan kung ang simulation ay libangan o gusto lang ng kapangyarihan, na inihahambing ang nasa likod nito ay kapangyarihang pampolitika at korporasyon. Nang maglaon ng gabing iyon ay napanaginipan ni Brendan ang pagkamatay ni Sam at nagising siya nang marinig niyang muli itong tumatawag sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Sam at nakakita ng anino ng tao, na biglang nag-glitch at nawala. Sinubukan niyang magmaneho para maliwanagan ang kanyang isipan, ngunit hindi niya mapigilan na makita ang mundo bilang higanteng chain ng code na konektado sa quantum computer.
Sa kalaunan, nakatulog siya sa kotse at nagising sa random na eskinita sa bayan. Bigla siyang nakarinig ng nakakakilabot na malakas na tunog at napasigaw siya sa sakit habang ang realidad ay nagsimulang mag-glitch, ngunit pagkurap niya ay bigla siyang nagising sa kanyang kama. Nang umalis si Brendan sa silid, nagulat siya nang makita si Sam sa silid nito at si Claire ay dumating upang papuntahin siya sa banyo. Gayunpaman, nang subukan niyang sundan ito, natagpuan lamang niya ang kanyang asawa na nagsisipilyo ng ngipin. Iniisip ni Brendan na nababaliw na siya at sinikap ni Claire na aliwin siya. Pagkatapos, pumunta si Brendan sa library upang kumuha ng maraming libro sa quantum computing at nagsimulang gumawa ng code na maaaring mag-overload sa simulation. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Brendan ang lahat ng oras niya sa coding, kaya nag-alala si Claire. Isang gabi, lumitaw si Sam sa silid ng mga magulang niya at umakyat sa kama dahil binabangungot siya. Payapa na natulog si Brendan sa tabi niya, ngunit sa umaga, nagising siya mag-isa sa kama. Sa pag-aakalang ito ay panaginip, bumaba si Brendan, ngunit sa pagkakataong ito ay naroon si Sam na parang walang nangyari. Normal din ang pakikitungo sa kanya ni Claire at Matt, kaya tinawagan ni Brendan ang lahat ng kanyang kakilala para kumpirmahin ang kanyang hinala. Walang nakakaalala na namatay si Sam, kaya ang realidad ay muling naulit. Sinubukan niyang sabihin ito kay Fuchs ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Iniisip ni Brendan na ibinalik sa kanya ng simulation ang kanyang anak upang huminto siya sa paggawa ng code, ngunit wala siyang pakialam, masaya siyang bumalik si Sam. Ang pamilya ay gumugol ng maraming oras na magkasama at nagpakasaya hanggang isang gabi ay nagising si Claire mula sa kakilakilabot na bangungot at hindi magandang kalagayan. Sinabi niyang ayos lang siya, ngunit kinabukasan ay nakita ni Brendan na nasusunog ang kanilang almusal at si Claire ay lumalayo. Determinado na pasayahin siya, isinama ni Brendan ang pamilya upang magpinta ng ilang palayok. Bigla siyang nakakita ng bitak na lumalabas sa kanyang palayok at si Claire ay naging agresibo. Itinapon ang mga bagay sa sahig dahil lang sa hindi nila ginamit ang kulay na gusto niya. Nagpasya si Brendan na bumalik sa bahay at sinubukang pagpahingahin si Claire, ngunit patuloy siyang nakatitig kay Sam at tila nababaliw, sinabing hindi dapat narito ang bata. Nag-aalala na ang pagbabago sa realidad ay nakakaapekto sa kanyang asawa. Hiniling ni Brendan kay Matt na alagaan si Sam at pumunta sa bahay ni Fuchs, ngunit ang nakausap niya ay ang asawa ng doktor. Lumalabas na tinapos nito ang sariling buhay 2 buwan na ang nakakaraan dahil hindi siya sineseryoso ng science community. Habang iniisip ni Brendan na nakita niya si Fuchs 2 araw lang ang nakalipas, may lumabas na crack sa salamin na nakita niya bilang senyales mula sa simulation. Determinado na ayusin ang mga bagay, nagmadali si Brendan na bumalik sa bahay at nagsimulang gumawa ulit ng code. Nag-record din siya ng video para sa pamilya niya kung sakaling mapatay siya ng simulation tulad ng iniisip niyang pinatay nito si Fuchs. Habang nagtatrabaho si Brendan, inaalagaan ni Matt si Claire na naging aburido. Nang may handa ang code, pumunta si Brendan sa universidad at sinubukang i-access ang quantum computer, ngunit pinigilan siya ni Manning at sinubukang tumawag ng security. Sinalakay siya ni Brendan upang pigilan siya, ngunit aksidente niyang naitulak ng napakalakas at tumama ang ulo ni Manning sa sahig, na agad na namatay. Nakonsensya si Brendan ngunit kinuha pa rin niya ang card ni Manning at nagpatuloy. Sa sandaling marating niya ang computer, inilagay ni Brendan ang code gamit ang USB stick at pinanood niya ang mga numero na dumadaan habang ang ilaw ng computer ay kumikislap. Hindi nagtagal ay nagsimulang gumawa ng kakaibang ingay ang makina, kaya nagmamadaling lumabas si Brendan para lamang matuklasan na walang laman ang parking lot at wala ang sasakyan niya. Sa isang iglap, napadpad siya sa bus at nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na nagsabing hindi maganda ang pakiramdam niya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang pasaherong nagi-glitch habang dumadaan sa sahig ng bus, at ang mag-asawang nasa malapit ay nagi-glitch ang mga mukha nila. Bumaba si Brendan sa bus at tumakbo sa lungsod, napansin ang lahat ng uri ng glitch na nangyayari. Ang oras ng araw ay patuloy na nagbabago, ang mga puno ay dumadaan sa iba't ibang kulay, at mayroong 2 buwan sa kalangitan. Sa kalaunan, si Brendan ay nakauwi at nagmamadaling niyakap ang asawa at anak habang ang kapaligiran sa kanilang paligid ay nagkakagulo rin ng matindi. Namumula rin ang mukha ni Claire at sumisigaw siya sa sakit habang nagsasalpukan ang 2 buwan sa langit bago nagdilim ang lahat. Pagkatapos ay lumitaw ang code sa screen habang nagre-reboot ang universo mula sa simula ng pag-iral, dumaan sa mga dinosaur, nawawalang sibilisasyon, digmaan, at karaniwang mahahalagang sandali ng kasaysayan ng tao.
Nang sa wakas ay huminto ang pag-reboot, natuwa si Brendan na muli silang napunta sa beach kasama ang kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, nang magpaalam ni Sam na maghahanap siya ng mga kabibe, pinaiwan ni Brendan ang unggoy, kaya ligtas ang buhay ni Sam. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.